sinasabi sa hotel nangyari. Sino ba yung registered occupant nung lugar na yon? Malaki yung pananagutan niya. Sapagkat kung dito sa Pilipinas, violation yan ng Section 6, Article 2 ng RA 9165. Ito yung maintenance ng drug den. Ang ano rito, ang parusa habang buhay. Yeah. At diyan, kung sino man yung mga nasa loob, ang nakikita natin ay nagkaroon ito ng conspiracy. Hindi naman po ito mangyayari ng walang sabwatang nangyari. Sapagkat kung ayaw ng isa, hindi makapangyayari yan. Hindi magaganap yan. May magsasabi ng, teka muna, bawal yan. Diba? Yeah. At lalabas yung informasyon. Nangyari, tila nagkaroon ng conspiracy. Ito yung kung kuya apply dito sa batas dito, nakapaloob ito dun sa Section 26 ng Article 2, RA 9165. Ito yung conspiracy na tinatawag. Halimbawa, violation of Section 5, Article 2 in relation to to Section 26, Article 2, 9165. Ganon yun. Sa US, meron din ganon. Meron din silang batas na ganyan. Kaya nga mabigat yung kinakaharap kung sino man itong yung mga involved dito. Yeah. Siguro, JM, i-picture natin sa ating mga kababayan kung bakit natin pinag-uusapan itong mga possible na offense o penalties na pwedeng kaharapin ng mga taong nasa loob ng hotel. Kasi po, itong namatay na si Pantoco, kasama nga siya sa entourage ng office ang First Lady, Liza Panas. So kitang-kita naman yan sa video, pictures, ang dami niya kasama, may senators, cabinet secretaries, mga artista, kasi pumunta sila dito nung I think hindi ko nagkakamali, they came here like from March 3. Mahaba yung event na yun doon sa Manila Film Festival. Ang dami talaga mga tao doon na nag-check-in sa hotel. So, ang titignan natin, kaya binabanggit po niya, ayan, pumasok na si Miss Cathy Binag, i-akyat ko na siya, no? Sis, andyan ka lang, tuloy-tuloy lang aming discussion. You can butt in, if you want to. So, anyway, kaya natin pinapaliwanag sa ating mga kababayan, kasi hindi lang ito, hi sis, basta binanat ko. Ayan, lagyan na sis. So, tuloy ko lang sis, na marami kasing involved dito. Ang question, paano nakapasok ang pulburon? Ito ba ay galing sa Pilipinas? Ito ba ay pinurchase nila dito sa Beverly Hills? Sino ang nagbigay sa kanila? Paano nakalusot sa hotel? Sino ang nakapangalan sa hotel? Gobyerno ba ng Pilipinas ang nagbayad ng hotel? Kung gobyerno ng Pilipinas, sino ang nakapangalan? Sino nag-check-in? Bakit inalaw niya na nagkaroon ng session doon sa sa kwarto na yon? Kaya tama ka, JM, bilang isang PIDEA agent, you are the best person, not only as a whistleblower, laban kay Bangag during the PIDEA leak, pero bilang isang PIDEA agent, ay makikita mo talaga na ang daming talagang conspiracy dito, ang daming mga may cover up and everything. So, yeah, bago pala ikaw sumagot, sis, mag-intro ka muna sa ating mga kababayan. Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Cathy Binag, napilit sinisira pero Diyos ang naniningil at nagpatunay na nagsasabi tayo ng totoo. At saka gusto ko mag-apologize kay Agent Morales kasi for a while pinagdudahan ko siya kasi siniraan ka sa akin. Alright. So anyway, okay lang yun. Kasi running ako di ba, Agent Morales? Wala yun, basta tayo, lahat kayo mahal ko, lahat kayo mahalaga sa akin. Yun yung, basta focus lang tayo. Ako rin naman Ako rin naman focus ako Ang isa dito sa pinakamaganda rito, panalo tayo sa pagkakataon ito at vindicated, itong si Binibining Maharlika, gawa ng una talaga, unang-una, ang reaction ko talaga rito, talagang nagalit ako dito kay Maharlika. Sabi ko, nung nilabas niya yung sabi ko, ano ba naman itong kukulang na ito? Naalala ko talaga yun. Sabi ko, gano'n talaga. Pero, hanggang sa, ma-realize ko talaga, at syempre, nakita niyo naman din yung naging, naranasan ko talaga na panggigipit. At hindi lang naman ako, pati kayo, na nagigipit talaga nitong gobyerno na to. Pero,
ang isa sa kagandahan dito, no, sa kabila ng ano, ng mga nangyayari, kasama yan eh, lahat yan may mga obstacles eh, di ba? Of Lahat course. yan eh. Pero ang maganda rito ay yung common denominator. Yung bang sinasabi, yung bang inilalabas, yung bang ibinubulgar, nagkaroon ba ng kasagutan? Nalantad ba talaga? Nagkaroon ba ng talagang basihan? Diba? Nagkaroon ng material evidence. Diba? Yun ang importante sa lahat eh. Hindi yung nagsalita lang tayo, kagaya niya sa akin, no, yung wisdom ko patungkol doon sa aking trabaho. Yung naging personal knowledge ni Cathy, yung mga information na nakarating kay Maharlika, lahat ito eh biglang nagdugtong-dugtong nag-corroborate hanggang sa nagkaroon ng ng resulta mula doon sa sa coroner's office kung saan sila yung naglip ng mga pieces of evidence o specimen na isinabmit for toxicology examination. Ayun ang resulta ng pagkakadiskubre doon sa presence ng controlled substance na nakalagay doon sa Schedule 1 ng UN Convention ng narcotics. Yes, so yun po yun. JM, no, balikan ko lang yung hanging question ko sa iyo kanina. Yun na nga, bilang isang PIDEA agent, so talagang hindi lang to nagtatapos na nalaman natin na okay, yung based sa toxicology test ay meron ngang positive siya sa pulburon. Then, alam mo, namatay siya through accident. Kaya nga, marami talagang madadamay dito. Kaya nga, based on your experience, bilang isang PIDEA agent, pag mga ganitong klaseng, kung ihahalon tulad mo sa pangyayari sa Pilipinas, ano-ano ang nakikita mo talagang o sino-sino, paano mo bilang lingkod ng bayan, bilang PIDEA agent, paano nyo i-extract ito, pananagutin ang mga taong nasa likod nito? Unang-una, siyempre, no, ang trabaho kasi ng law enforcement, lalo na sa mga ganyan, pagdating sa crime scene, labo muna bago linaw. Ibig sabihin, lahat yan i-contain namin doon sa sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. At isa-isa yan, lahat yan ipo-process. I-evaluate namin kung ano yung extent ng kanilang participation. Hindi ko sasabihin innocent kaya nandun ka sa loob eh. Kapag nasa loob ka, ibig sabihin posible yung conspiracy. Hindi po pwede, lalo na sa isang hotel, sa isang enclosed area, imposibleng hindi alam ng mga kasama yung ginagawa ng ibang kasama. Lalo na yung mga ganitong uri ng mga pangyayari o aktibidad, hindi ginagawa lalo na iisang lugar lang kayo eh. Diba? Iisang lugar lang kayo. Kaya doon pa lang, makikita mo kung sino ang sino, kung sino yung mas makapangyarihan o dominant person o party. Diba? Kung halimbawa, ang nandun ay isang pinuno o mataas ang estado sa buhay, natural yung mas nakakababa sa kanya, mangingini. Pero kapag nakikita ng mas mababa sa kanya na promotor, nangunguna sa katarantaduhan, talagang yun ang gagawin. Diba? Kaya yung nangyaring paggamit dyan ng illegal na substance na tinutukoy sa Schedule 1 ng UN Convention, talagang ako'y naniniwala na walang alam itong si Lisa Marcos doon sa nangyaring pagkamatay nung isang tantoko. Yun po yun. So sinasabi mo ba na tama ba pagkarinig ko na naniniwala ka na walang kinalaman si Lisa Tanas? Hindi. Naniniwala ako na meron siya. Hindi kung pwedeng wala. Na wala siyang kinalaman. Kasi unang-una, siya yung pinaka-dominant person eh. Siya nag-imbita. Siya nag-imbita. Siya ang nagdala. Kaya nga,
kung titingnan mo, kung sino man yung ituturing natin na yung maintainer o nagme-maintain ng drug din, di ba? Alangan naman yung janitor o yung mas mababa sa kanila. Alaman naman yung PSG na kasama nila. Siyempre, lahat yan nasa impluwensya, no? Nasa ilalim ng impluwensya kung sino man yung dominant person doon sa lugar na yun. Kasi si Scotty, Agent Morales, kitang-kita kasi yun sa media, may mga video footage na talagang magarami siyang kasamang mga cabinet secretaries. So kaya nga nang ni-research natin na dito sa batas ng Amerika, pag mga ganitong pangyayari na yun na nga, may involved, may namatay, so pwede talaga madamay kung sino ngayon naka-check-in sa hotel. Talaga mayroong tinatawag na custody at control nitong place o drug. Yung place, yung room. Saan yung crime scene? Yung crime scene na matatawag. Tama ba, Agent? Ito yung tinukoy, malinaw na tinukoy doon sa 21 US Code, Section 856, subsection A, B, at saka C, no? Ito, kung babasahin natin, maintaining drug involved premises. A, unlawful acts, except as authorized by this subchapter, it shall be unlawful to 1. Knowingly open, lease, rent, use, or maintain any place, whether permanently or temporarily, for the purpose of manufacturing, distributing, or using any controlled substance. Number 2, manage or control any place, whether permanently or temporarily, either as an owner, lessee, agent, employee, occupant, or mortgagee, and knowingly and intentionally rent, lease, profit from, or make available for use with or without compensation the place for the purpose of unlawfully manufacturing, storing, distributing, or using a controlled substance. Ano yung criminal penalties? Any person who violates subsection A of this section shall be sentenced to a term of imprisonment of not more than 20 years or a fine or not more than $500,000 or both, or a fine of $2 million for a person other than an individual. May kapareho po ito na na krimen o kaso o batas sa Pilipinas. Ito po ay tinutukoy sa Section 6 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Maintenance of a den, dive, or resort. Yan. The penalty of life imprisonment to death. Wala nang parusang kamatayan yan. And a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person or group of persons which shall maintain a den, dive, or resort where any dangerous drugs is used or sold in any form. Ngayon, paano kung merong namatay? Halimbawa, di ba? Yeah. Nandito, no? Kasi to add up, talagang mananagot kung talagang sino ang pumayag, sino ang nag-allow na makapasok yung white powdery substance sa loob ng kwarto, di ba? So talagang mananagot talaga dapat, kaya medyo matagal nga talaga yung investigation na hanggang ngayon open pa rin, Itutuloy natin. Should any dangerous drug be the proximate cause of the death of a person using the same in such den, dive, or resort, the penalty of death and a fine ranging from 1 million to 15 million pesos shall be imposed on the maintainer, owner, and or operator. Kumbaga sa ang batas naman natin sa US at saka dito sa Pilipinas, hindi naman halos naglalayo yan. Kaya nga dyan sa Amerika, ang natin dito, meron din sila, halimbawa, ang pulburon o yung Charlie,
inaano siya, no, kinikilala na siya ay kabilang doon sa Schedule 1. Sabi nga, kapag first offense, not more than 20 years. Pero, if death or serious bodily injury, not less than 20 years or more than life. Fine $1 million if an individual, pero kung grupo ang nag-commit, $5 million. Yung yung penalty. So, yun po yung Kaya talagang kinakabahan na ang bangag na administrasyon, no, sis? Kasi maraming nag-conspire dito. Hindi lang yung isang tao dito. Kasi nga, di ba, based dun sa mga ibang report na nakuha din ni Dean Chase na allegedly talagang may mga nakakalat na white powdery substance. At may, syempre, nag-session sila doon. So, hindi lang isang tao, dalawang tao. Kasi nung una kong itong nilabas, nung March 10, actually on the eve ba ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte, na talaga namang etong pagkamatay nitong ni Tantoco ay dinelay nila ng 7 hours before ini-report before ini-report sa LAPD. So talagang makikita mo na mayroong trying to tamper o to obstruct nila yung yung actual na nangyari. Kaya nga talagang napakamahalaga na tinatopic natin ito na hindi natin bibitawan kasi last year, kayong dalawa, the reason naman na lumabas si Cathy, actually nagsimula ito lahat kay Pangulong Duterte sa expose na si Marcos Jr. ay talagang addictus benedictus. Hanggang sa may dumating nga sa akin na pre-op, authority to op, na ikaw naman ni Agent Morales ang nakaperma doon, hanggang sa pinatrending at pinaviral ni Maharlika, pinagbibintangan ako ng bangag administration na ito ay fake news, di ba? Kung ano-anong mga sinasabi na fake news, hanggang sa naimbitahan ka, na-detain ka, di ba? Sa pagtatakip ng gobyerno ni Bangag Jr. na pinapalabas na ang isang Morales ay sinungaling, ang isang Cathy Binag ay sinungaling, ang isang Maharlika ay sinungaling. Tulong-tulong actually ang ahensya ng gobyerno para sabihin sa taong bayan na ay nagsisinungaling yan. But now, napakalinaw na ang revelation ninyong dalawa, revelation ni PRRD, na ang mga nakapaligid kay Bangag, kay Lisa Tanas, ay talagang mga addictus benedictus dahil pinatunayan nila dito now, worldwide, sa Beverly Hills na totoo na mismo ang kasama nila, di ba, na supposedly yung kanilang delegation is para daw sa pag-celebrate, to promote our culture, di ba? Ano yan anong pangalan ng event nila? Manila International Film Festival. Manila International Film Festival. We promote our kultura, film, chuchu-chuchu. Then, yun, nalaman natin, by spending our money, people's money, na I believe yung pinambayad dyan sa hotel na yan kung saan siya namatay ay pera ng bayan. Imagine nyo, pera ng bayan, pinambayad. Ini-enjoy nila ang buhay nila. Travel here, travel there. Here in Beverly Hills. At now, sabi mo nga kanina si Cathy, na Diyos na ang gumawa ng paraan para ma-vindicate tayong lahat. Na mga addictus benedictus sa administrasyon. At saka, na-realize ko lang to now, like few minutes back, mga 15, kasi I just posted it. Na-realize ko kaya ako inaatake. Inaatake ako sinungaling ka, ilabas mo yung USB mo, yung pala palabas na to. Talagang gusto tayo lahat i-debunk. Parang tinatrabaho tayo. Parang kinukulit ako about it. Pati yung condition nila. Oo, kasi para, wag niyo nang paniwalaan yan si Cathy, kasi palabas na to. Yung pala yan, di ba? Alam mo ang kagaya dito, una-una kung babalik tayo dun sa dun sa crime scene, Crime scene, ang sa dapat malaman natin dito kung sino yung registered occupant kung saan nagkaroon ng alleged session ng pagboron. Yung abuse ng ng controlled substance kung saan nagkaroon ng patay, di ba? Dapat malaman kung sino yung registered occupant nung kwarto na yon. At di ba? Mula doon malalaman kung sino yung kung sino yung guilty at yung lesser guilty. Diba? At mula doon, sino-sino yung mga nandoon sa loob ng kwarto. Yung crime scene, no? Crime scene talaga.
Yung ang question nga dyan, JM and Cathy, na kung nakaregister pa yan sa Office of the President or sa First Lady, buong bayan yan. At saka yung ginawa, ang nagre-represent dyan, ang buong Pilipinas. Na dinrag nila sa ganong klaseng kapariwaraan na, nag-session sila doon, then may namatay, talagang mananagot yan. Yung kung let's say for example, Office of the President, kunyari, ang nakaregister doon na yun ang nagbayad ng, ang gobyerno ng Pilipinas. Nagbayad sa hotel. So doon mananagot na ang gobyerno ng Pilipinas. When you say gobyerno ng Pilipinas, sino ang nag-facilitate ng event na yon? Di ba? Sino ang nag-facilitate ng nag-check-in and everything? Kaya talagang madugo ito. Kaya no wonder, binamind condition na nga nila, tinitira tayo, dinidiscredit, ako, lalo na ako, ikaw, Cathy, and now, Jen Morales. So, mahaba-haba ito at pwede talagang, possible talaga na mananagot lahat ang mga nandoon. So, we just don't know kung ano yung arrangement, bakit si Lisa Tanas naka-in and out pa sa Amerika. So, yan ang kinakaabang-abangan natin dahil malinaw sa sikat ng araw na ito ay lahat ng halos sa mga tao doon na kasama nila sa hotel ay konektado sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin kung ito kumbaga sa kung ito ay halimbawa official activity. Paano halimbawa yung mga sinasabing nag-commit ng krimen, yung mga natagpuan o nakita base doon sa investigasyon, mga taong present doon sa lugar kung saan nagkaroon ng pag-abuso at paggamit ng controlled substance at nagkaroon din ng pagkamatay ng isang tao. Ito bang mga taong nandoon, ito ba ay maituturing na mga diplomat na pwedeng mag-avail ng diplomatic immunity? Yun yung isang sila ba yung considered as persons or personalities or group na dinidefine doon sa Vienna Convention ng 1966? Ito ba yung mga ito? Yun yung tanong, di ba? Yan yung katanungan kasi actually naitanong ko na to dati sa kaibigan nating mga abogado na talagang ang First Lady sa Tanas wala siyang immunity. Depende kung kasama niya yung asawa niya, depende sa circumstansya. Malay mo sinundo. Kasi remember one time biglang pumunta doon si BBM. Yeah, sa lumilitaw Amerika. Yung lumilitaw na hindi wala pa siya, hindi pa siya nakakabalik. Yeah. So, hindi nga natin alam kung ano yung naging arrangement dito sa government ng dito sa Beverly Hills sa California o sa buong gobyerno ng Amerika. Kasi nga open pa yung investigation, open pa yung case, hindi pa siya case closed. So yan ang palaisipan natin ngayon. Ano ba ang ginawa nila para ma-cover up? Kasi mga kababayan, corruption is involved here. They spend your money, taxpayers' money, na binitbit nila lahat. Tapos eto ngayon yung nangyari. At talagang imagine niyo, instead of promoting our country, promoting our culture, nakuha nilang magpulburon dito sa 5-star hotel. Gamit ang pera nyo. Yun na, ang isa doon sa tinitignan ko anggulo, patungkol doon sa controlled substance. Kung ito ay hindi siya na-procure diyan sa sa Amerika, maaaring ito ay ipinasok through diplomatic pouch. Sapagkat siyempre itong nasasangkot ay asawa ng kasalukuyang pangulo at maaari na ito ay gumamit ng diplomatic pouch dahil pagka yung diplomatic pouch na yan exempted yan doon sa mga inspection. Exempted yes, that's true. Liwanagin lang natin sa ating mga kababayan kasi I talk about this kahapon na ang question is, yun ba yung pulburon, yung white powdery substance, ay bit-bit ba nila from the Philippines at kasama doon sa binabanggit mo, JM, na diplomatic pouch na hindi pwedeng galawin if you have a diplomatic immunity, yung iyong bagahe. Kaya nga like ko sinasabi,
kahit bangkay ng Taal o buto-buto ng Taal, pwede nilang bitbitin mula dyan, papasok dito na hindi sila magkaka-trouble dahil hindi sila machi-check. So yun ang isang katanungan. Saan? Kasi kung bitbit nila ang pulburon mula Pilipinas hanggang dito, panibagong kaso na naman, smuggling of white powdery substance. Importation na controlled substance. Controlled substance. Tsaka, anong sinakyan? Kung naka-private plane possible, mas malaki ang chances. Well, kasi pag ang ano naman kasi, no, kagaya niyan, sa katulad niya, halimbawa, no, sabihin na natin na suspect talaga itong First Lady. Yeah. At siyempre, yung First Lady ay may asawa ng presidente ito eh. At siyempre, kumbaga sa kahit papano, talagang yung na-extend, na-extend yung diplomatic dahil yung presidente ito yung pinaka main diplomat ng isang bansa eh. Kaya maari na-extend yung exemption doon sa taxes and duties ng custom. Kaya yung yung kanyang bagahe itinuturing na diplomatic pouch. Kumbaga sa pag diplomatic pouch, considered ito na talagang exempted. Kaya nga yan, maari dala ipinasok yan diyan. Yes, talagang malinaw na ito, no? Kaya malinaw mga kababayan na yun nga, again, ulit-ulitin natin na vindicated ang lahat na nag-expose dito sa pulburon video na ito para kasama si Spoke Sari Roque dyan na ginigipit din ngayon at Pangulong Duterte na ayun, sobrang pagigipit, makakulong. Ngayon, if you connect the dots, kung bakit tayo ginigipit, bakit tayo nahabol? Ako na kinakasuhan o kinasuhan, sa katuta, Cuarto Bares, si JM na dinitini at kinakasuhan din sa Senate, si Pangulong Duterte. You know, it all boils down sa expose ni PRRD na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. At this is the best time, I believe, na kailangan kumilos yung taong bayan na magpahayag na ayaw na namin sa bangag na administration. Kasi ano pa ba yung pwedeng i-expose natin? Ano pa ang pwedeng i-expose natin para panagutin ang bangag na administration? Yeah. Ito na yun. Ito na yung best time na ngayong araw, kahapon, the moment na inilabas na positive nga sa pulburon itong si Tantoco, tama lahat ng revelasyon ni Cathy Binag na inalok siya ng white t-shirt o do you want, sabi ni Lisa Panas, dahil nakapasok siya sa loob ng bahay. So, for you guys, you both are fighters, tayo lahat dito, na hindi natin tinatantanan yung issue na to. Ano ang dapat sa tingin ninyo na ginagawa ng mamamayang Pilipino na bakit tila okay lang sa kanila na mayroon tayong bangag na presidente? JM. Alam niyo, ang dito, no, ang isa doon sa nakikita ko, no, tila napapagod yung tao. Talagang sa sobrang pagkadismaya ng taong bayan, hindi na nila alam talaga kung ano yung kung ano yung gagawin. Dahil na parang doon sa parang nawawalan na sila ng pag-asa eh. Dahil kanino sila magsusumbong, di ba? I think it's time for the yung isa sa Yeah, diba? I think it's time for the Kuya, kailangan na yung Duterte aligned senators, politician, it's time for them to fight for it. Hindi lang mamamayang Pilipino kasi binoto sila ng yung Pilipino kasi binoto nga sila diyan para meron tayong boses diyan at saka tagapagtanggol, di ba? Panahon na sila naman yung magtumayo for us, then we'll follow them. Kaya nga tinawag natin silang leader, di ba? So they need to stand for us. Sila Robin Padilla, sila Bongo, Senator Bato, di ba? Lahat yan, sila Sen Marcoleta, yung sini-align, number 1, yung una na lang si Amy Marcos, kung talagang sinasabi niya na na nahiya siya kay BP Sara, una sa lahat, etong nangyaring to sa Amerika, alam niya to eh. Ba't di siya salita? Diba? That's not gonna happen, sis. Wala na tayong asahan kay Mangga, kay Amy Marcos. But again, JM, babalikan ko lang yung diplomatic immunity na sinasabi natin. Kasi I believe yung mga pumunta doon, yung mga kasama sa entourage, di ba, nakaregister yan. Kung sila ba ay pumasok through their diplomatic passport.
Di ba? Private, yung personal ba nila o diplomatic passport? May immunity ba sila o wala? So kung ganyan talaga ang issue na wala silang mga diplomatic immunity, mananagot talaga sila dito at talagang hindi sila makakalusot sa batas ng Amerika. Kanya lang go. Yeah, hindi lang natin pa ngayon alam dahil nga the investigation is still ongoing. Yes, sis. And then, saka by experiences, kasi ako rin, di ba, parang yung ex ko naman naging congressman din. Hindi naranasan ko talaga, hindi siya check yung luggage ko. Hindi hinaharang yung bagahe ko. As in, I go straight. Ganun talaga. Oo, sis, kahit yung naka-private plane kami, hindi na siya check yung mga namin, hand carry namin. So, diretso lang kami sa car. Kasi, may tarmac, di ba? Di ba, ikaw siguro nakita mo yan, Kuya JM. Di ba sa pag-private plane ka, diretso yung aeroplano, yung kotse mo nandyan agad eh. So, bibigay mo lang yung passport mo. Usually, pag international flight, binibigay mo yung bagahe mo. Pero yung hand carry mo, hindi. Meron lang dadaanan. Pero you can even talk to that person. Kung sino yung dadaanan mo, pang VIP kasi yan eh. At saka yun nga, pang mga diplomat. Oo. So, they will not touch it. And madalas, wala pang, what do you call this? Walang dog na sniffing dog. Pag sa mga ganon. Kasi naka-private plane ka, so basically, yung treatment sa'yo, parang they don't see you bad. Yung parang sobrang, they know the mayaman ka, rich, famous, and powerful, right? So, never ko naranasan na bumaba ako ng aeroplano, binuksan yung gamit ko, or sinita ako. None at all. Yan, sir to God, na talagang hindi ko na-experience na ganon. Lahat dire-diretso lang kami. Hand carry namin, tsaka So, possible na, pwede rin na may dala sila. Pero, eto sabihin ko sa'yo, sis, dyan sa Amerika, we have common friends. They can get. Oh, yeah. No, kilala mo yun. They can get the supply here. They can get the supply. So, may possibility pala na pwede hindi rin nila dala. Pwede ang supply galing mismo dyan. Yes. Diba? Hindi, I don't think they will bring. Ang tingin ko, sis, they get it from there. But tama ka. Kaya nga ang question natin, pwede silang nag-smuggle papunta dito. Pwede rin, whatever, di ba? Kung both ways. Matter kung saan nila kinuha. Pero the fact na JM, na malinaw na talagang na based doon sa cause of death, sa toxicology, at cause of death is accident, kasi hindi pa natin alam, ano ba klaseng accident? Pinainom ba siya ng, pinilit ba siya, isuksak-sak sa katawan niya. So, yan pa yung isang hindi pa malinaw. But ang pinakamalinaw ngayon, talagang, sabi ko nga, we are vindicated na true enough na ang mga nakasircle o mga kasama ni Bangag ay bangag talaga at pulburon. No. Ang importante rito ay yung napatunayan natin sa buong mundo na itong grupo na ito o pamilya o itong si Lisa Marcos hindi lang yung kanyang asawa, napatunayan natin na sila ay mayroong kaugnayan doon sa ipinagbabawal na pulburon, diba? Yes. na sila ay talagang kumbaga sa talagang hindi na chismis diba? Hindi na chismis sapagkat base doon sa lumabas na impormasyon talagang nagkalat doon sa loob ng hotel room yung controlled substance. Ibig sabihin yung occupant doon imposible na inosente doon sa alleged commission ng offense. Nung maganap yung krimen, ibig sabihin lahat ng nandoong tao aware sila sa mangyayari at sa mga yung mga ginagawa doon. Alam nyo, kung natatandaan ninyo mo JM last year bago mag-SONA si Bangag, actually araw ng SONA niya, inilabas ko yung pulburon video. Kaya nataranta mga jutang JMS, di ba, yung mga addictus. And now SONA is coming. I think sa 14 days before ng kanyang SONA, bumabalik na naman ang multo ng pulburon. So I'm just thinking, ano ba, this is the right time para lumabas ang taong bayan? Talaga bang, una, nilabas ni Maharlika
nilabas ko sa presensya ni Atty. Glenn Chong at Atty. Harry Roque dito sa LA, yung authenticated pulburon video. Nagkagulo sila, nagparanta sila, tinakot nila si Maharlika, nakakasuhan, lahat ng ahensya ng gobyerno, sinindак ako na ipa-extradite, kung ano-ano na lang. Until now, nandito pa rin ako, pulburon pa rin pinag-usapan natin. Sabi ko nga, vindicated tayo. Ngayon, magsasona naman siya. Baka lumabas na yung taong bayan dahil nga, I don't know, hindi natin alam. Pero paulit-ulit na lang tong pulburon video kasi JM, sabi ko, lumabas na kayong lahat Lumabas na rin ako. Pina-authenticate natin dito. Pero bakit walang kaso? Sa dami-dami ng kinasong binato sa atin pareho, lalo na sa akin, ginahamon ko ang gobyerno ni Bangag. Bakit hindi niyo ako kasuhan na ako ay nagpakalat sa buong mundo na pinanood ng milyon-milyong Pilipino yung video na nagpupulburon si Marcos Jr. Kung defamatory ang pag-uusapan, panalo sila kung yung authenticated video na yon ay fake na sinasabi nila. Pero mga kababayan, mga palangga, bakit hanggang ngayon hindi nila ma-actionan hindi nila ako makasuhan dyan? Bakit yan sa issue na yan na kung tutuusin, kung talagang yan ay peke na pinapalabas nila, kalaboso talaga ako dyan. Dahil ang kinakabangga ako, isang presidente. Pero doon na rin, sabi ko, kalaboso ako dyan, presidente kinabangga mo, gagawan mo ng fake news na ganyan, ganon. Pero hindi nila ginawa yan, puro paninindak kasi alam nila na totoo at hindi fake yung video. And again, yun ang lagi nilang sinasabi. Ilan ba ang mga Presidential Communications Office Secretary ang dumaan sa bawat paglabas natin? Ikaw, JM, yung panahon ni Cesar Chavez, di ba? Tinawagan yung Tribune nung ikaw ay unang lumabas about this, nagtistigo ka. Sinasabi, fake yan itong ano na yan, itong pre-op and auto-op na yan. Then the next presidential communication, fake yung sinasabi ni Marlica, fake yung sinasabi ni Harry, fake yung Kati Binag and everything. And now, I hope people will wake up that malinaw, it just so happened na ginawa nila dito sa Beverly Hills, dito sa Amerika, na hindi nila kayang bilhin ang hostisya. So, correct. Yung nga wag na tayong lalayo na itong nangyari na ito, ano kaya yung posisyon ng Philippine Drug Enforcement Agency na lead agency dito sa ng anti-illegal drugs operation. Ano ang reaksyon ng National Bureau of Investigation patungkol dito? Ano ang mga ano yung mga ginagawa ng Department of Foreign Affairs patungkol doon sa kasong kinakaharap ng ng asawa ng kasalukuyang presidente? Ano ang reaksyon ng mga Interpol natin? Ano ang reaksyon ng ating mga ng Foreign Affairs patungkol diyan? Anong tulong? Wala pa ba silang statement? Wala pang statement ng anong tulong o anumang aksyon ang ginagawa ng ating mga sangay ng gobyerno, partikular kasi alisin na natin yung pagiging asawa ng presidente o sino man doon sa mga lumitaw na mga impormasyon o nung report hindi lamang yung first lady ang pinaniniwalaan na involved o isa doon sa mga personalidad na yan. Mayroon pang iba, kung hindi ako nagkakamali, sino pa yung 5? Wala bang gagawin ang Republika ng Pilipinas o pamahalaang Marcos upang ipagtanggol man lamang itong mga Pilipino na nasangkot sa isang krimen na may kaugnayan sa paggamit o pag-abuso ng controlled substance at pagkamatay na rin ng isang Pilipino? Ano kaya yung mga reaksyon nitong mga government agencies na ito? Diba? So far wala pa. Yeah. Imagine nyo, bakit may wala pa ba silang statement? O last pa, may nakita ba kayo? Guys, dun sa mga nagko-comment, may statement na ba ang Presidential Communications Office, si Clarissa Paratara? May statement na ba ang Bangag, ang presidente, ang NBI, and everything? Wala pang statement, di ba? Kasi kung natatandaan ninyo, nangyari itong na to, ang yun dito sa LA, March 8, like few days, 2 days before nila inaresto ang Pangulong Duterte para ma-cover up itong issue nila. Kasi March 8 nangyari.
March 10 ko pinasabog yung issue. Then the next day, pinadukot, kinidnap nila si Pangulong Duterte. So tignan nyo yung sequence of events. Ngayon, yung sa Sabungero. Kaya yung report, anong date lumabas tong report? Kagabi? The report there kahapon dito sa Amerika, walang eksaktong time pero nag-pop up lang sa dito sa coroner's website. So actually, itong ano na to, itong report na ito, sinend sa akin to noong June 17 yata nung nasa higa ko. Ito yung result pero pending pa, wala pa. So usually, ang sinabi nga dito sa akin na once na merong bago, ang sabi dito ay isi-send nila yung bagong information. Ay since Friday what is the day today? Saturday pala dito. So walang office. So kung may office sana, I can just go there. Kung may office sana, pwede akong pumunta sa coroner's office to pick up my copy. Result. Instead, yung result. Instead of email nila. So Saturday, ngayon Sunday na. So kung makukuha ko yan by Monday na, or aantayin kong i-mail nila. So either I will go there personally to pick up the result kasi binayaran ko to JM kati $49 to, alam mo naman yan, yung freedom of information, na publicly available, so you have to pay. So anyway, so ayun na nga. So talagang, yes, wala pa silang statement at malinaw na guilty itong mga bangag na ito. May nagsasabi dyan na binura daw ng GMA yung kanilang article, news article about dito sa Titan Toko. Kasi nga, yung head ng GMA7, okay, ay nakakasama. May nag-post kanina, may nag-send sa akin. Yung head ng GMA7 na si Annette Gozon, GMA executive, ay nandoon din sa the same hotel, doon sa event nung nangyari ang ang overdose yung pagkamatay ni Tantoko. So kita niyo po mga kababayan ng conspiracy, GMA7, kung yan ay talagang pinatanggal nila yung article o wala silang sinabi, so saan tatakbo ang Pilipino when it comes to information? Control nila lahat. Tahimik sila. Alam mo itong toxicology report na ito, napaka-importante lalo na sa criminal investigation. Kagaya niyan, nung una hindi pa alam yung cause of death di ba? Usually pagka namamatay ang tao, palagi nagkakaroon ng cardiac arrest, di ba? Kahit na di ba? Kumbaga dumadating doon sa point. Pero kung ano yung pinagmulan nun, yun yung inaantay. Kagaya yan, yung toxicology report dumating. Ano yung magiging takbo ng kaso? Di ba? Ano yung magiging takbo ng kaso? Kasi nung una, ang mukhang ang naging legal na naging basihan laban dun sa mga tao ay patungkol dun sa controlled substance na di umano ay nagkalat dun sa loob ng kwarto. So kumbaga sa mukhang naano lang sila dahil dun sa yung initial violation o yung initial na paglabag na nakita. Pero yung dahilan ng pagkamatay ng tao talagang na delay gawa ng kinakailangan yung toxicology report para mapatunayan kung merong presence ng toxins o anumang chemical o alak man yan, gamot man yan o anuman o yan talagang nilason o kung anuman. Kaya magmula doon, uugatin ng mga investigador yan, papaano ito na overdose.